So, maulan na umaga guys. So ngayon, panibagong vlog. And samahan nyo ako at ni Jam. May pupuntahan kami ngayon. Kasi nagkikrave ako ng, tawag yung, alam nyo yung Raising Cane's sa America? Yun, nagkikrave ako ng ganun. Meron dito sa Pinas, pero hindi siya Raising Cane's. Ano siya, chicken. Pero ang problema, hindi dito sa Pangasinan part. Doon sa Manila, Marikina. Marikina ba yun? Hindi ko alam. Basta sinerge ko yun, Marikina. Basta ito. And so yun, we will have a mini vlog today. And samahan nyo ako. Gusto rin pumunta ni Jam sa IKEA. Gusto niyang tumingin doon ng mga appliances para sa mga kwarto niya or dito sa apartment. Tingin din kami doon. Time check, it's 10 AM. Magdadrive muna ako. It will be like 3 to 4 hours drive from Pangasinan to Manila. Guys, flex ko lang pala tong new DJI mic ko. As you can see dun sa vlog ko nung Thailand, grabe, parang lata yung voice ko dun kasi yung mic ko mumurahin. Good investment na rin dito sa vlog ko itong DJI mic. So yan, kita nyo naman yung baha dito sa Pangasinan. Grabe, lalo na dito sa Dagupan, dulot ng bagyong Krising at Emong ata. Dalawang bagyo sa isang grabe, magkasama. Sumisilip na yung haring araw pero grabe pa rin yung baha, hindi na uubak. A few moments later. So, update guys, time check. It's 12:41 na. So, andito na kami ngayon sa NLEX. Magpipi break muna kami. 1 hour pa bago makarating dun sa Chick Chicken. So, una pupunta muna kami sa Chick Chicken. And then, pupunta na kami dun sa Mall of Asia kasi andun yung IKEA. So, maghahanap-hanap kami dun. A few moments later. So, hello guys. Update and time check. It's 1:44 na. So, yun. Sa wakas, nakarating na kami dito sa Chick Chicken. Ito yung niya, yung store nila. So, bababa muna kami. Ayan o. Kung nakikita nyo yun. So, ang branch, anong lapit? Ang branch nila na pinuntahan namin is yung Quezon, di ba? Quezon branch. Kasi may dine-in sila at pwede ring take out. Kasi yung ibang branch ang take out lang at saka pwede advanced order. So at least dito pwedeng doon na kumain. So yeah, tingnan natin. I'm so excited. Gusto ko nang kumain kasi it's already 1:45 na and di pa kami nag breakfast and lunch. So parang brunch na to. So yan, samahan niyo ako. Take out na lang namin kasi sobrang daming tao. Waiting list kami pag magda-dine in. Matapos namin mag-order guys. So waiting time na tayo. Pero walang sinabing ilang minutes. So maghintay na lang tayo. So kain na lang sa daan. Magmukbang na lang sa daan. So ayun guys, try na natin. Ito yung mac and cheese nakasama sa nila 369. And then ito yung best seller na chicken tenders nila na hindi pa naman ako nakakatikim ng Raising Cane. So hindi ko naman alam yung lasa no. Kalasa daw nila to. Wow. Look. Dami. So totoo nga yung sinasabi nila madaming servings. Tignan natin kung worth it tong punta natin. Ang 3 hours drive natin Pangasinan to Quezon. So, itry muna natin tong mac and cheese nila. So, pag ang bibilhin nyo is yung isa, yung combo, meron ng free mac and cheese.
Sarap. Hindi ko ma-figure out kung kalasan yung Raisin Canes, pero masarap siya. So ito yung combo meal nila. Grabe, ang laki ng serving. So ito yung sauce, chick sauce. Ito daw ang best seller na sauce. Mas feel ko siguro na mukbang to pag yung malaking sauce yung in-order ko. Char. Kasi yun yung in-order ng mga food vlogger na isasaw-saw nila sa malaking sauce. Tapos yun, sarap. Oo. Kita nyo naman. Sarap nga ng sauce. Sarap nga guys. Masarap yung chicken tenders nila. Pero hindi ko mai-compare sa Raisin Cane's. Soon, pag nag-tour ako sa America. Masarap siya guys. Crunchy. Hindi siya matigas na chicken. Super lambot niya. Makapag-uwi, balik tayo. Try naman natin tong binili kong garlic mayo sauce. Na binalikan ko pa habang umuulan. Sarap sanang balik-balikan to pero ang layo. Kung meron lang ganito sa malapit, mas malapit, kumbaga sa Tarlac or Pampanga, pwede. Pero asa Manila naman kasi. Oh guys. Oh, dip sauce. Dip the sauce. Oh. Sarap. Siyempre, dahil Pinoy tayo, try natin with rice. Separate to. Ang rice is 40 pesos. Java rice naman pero. Kaya okay lang. Lagay din natin yung sauce dito. Oh, tingnan nyo naman guys. Grabe. Actually, may 3 branch lang sila. Isa na dito sa Quezon, Marikina, tapos yung isa hindi ko alam. So ang pinuntahan namin na pinakamalapit sa amin is tong Quezon. Yan ang chicken tenders nila, parang one piece chicken sa mga fast food. Yung crunchiness, narinig ba? Kakain muna kami, tapos after, update ko kayo. May A few moments later. So hello guys, grabe yung haggard ko. Sobrang yung puyat at saka pagod sa pagdadrive. Nag-ipon-ipon na lahat. Super stressed na. So update guys, time check. It's 5:44 PM. So nakarating na kami sa aming hotel. Mag-check-in na kami. And bibigyan ko kayo ng room tour mamaya. Ang binook namin to sa Agoda and it's only 1.9 or 1.8 and then pag check-in nyo may deposit fee na 1,000 pesos pero mababalik naman pag check-out nyo. Mamaya i-room tour ko kayo guys and then siguro after nito magpapahinga lang kami ng kunti tapos magdi-dinner kami sa MOA and then pupunta kami sa IKEA. So it's our first time to go there sa IKEA. So yun, samahan nyo ako. So ito ang hotel guys. At syempre may parkingan sila. Hindi mawawala ng parking pag naghanap kami ng hotel. So ayan, check natin. So ito yung reception nila. Parang may party sa likod eh. Paano kami makakatulog pag ito yung aming neighbor? Paano kami makakapahinga? Pero sana tahimik doon sa loob. So andito na kami guys sa aming room. So ang in-avail namin is standard room. Standard room naman. Syempre biglaan kasi. So kanina lang namin plinano na mag-overnight na lang dito sa Manila. Marami kaming mapuntahan at masulit namin dito sa Manila. So sayang naman pag uwian kami. Sayang yung mga toll, sayang din yung gas kung nagmamadali kaming umuwi, di ba? Ito yung room namin, papakita ko sa inyo. So this is the master bedroom. Hindi ko alam kung may veranda sila. Parang window lang siya. Window. Ito yung window lang. May
TV, working table, refrigerator, mini refrigerator. Kaya natin may laman. Walang patubig. Si Salem. Salem ba? Salem. Sela. Sela. And hot water, glass. Yun na. So ito yung CR nila. Walang bidet. Char, joke lang. May bidet. May bidet. Oh, so yan. CR, naman malinis naman. So may glass ulit dito. And shower. Ito yung shower nila. Yan. Ito ay Sale Hotel. So nabook namin siya ng 1.8. 1.8 ba, baby? 1.8. Oh, so bali 2K sabihin mo na lang. With tax. Wow, may pool. Oh, guys, with may pool pala. So pwede kaming mag-swim. Oh, pwede kaming mag-swim kasi may pool. Wow, first time na-encounter to. So, ayun guys. Pahinga muna ng konti and mamaya punta na kami sa MOA, Mall of Asia, para mag-dinner and IKEA para magtingin-tingin kung anong pwede pang mabili doon. So, ayun guys. Pahinga muna tayo. See you later. A few moments later. So, hello again guys. So, nakapahinga na kami konti. Kaunti lang. Ngayon, nakabook na kami ng Grab. Nag-Grab na kami kasi tinatamad na ako mag-drive at saka super traffic. So, parang pinag-isipan namin na mag-Grab na lang para makapahinga pa ako. So ngayon nag-book na kami. It's like 11 minutes pa bago dumating si Grab. And ngayon handa na kami. And first is pupunta kami sa IKEA. And then after that, since magkalapit lang naman ang MOA at saka IKEA, so after nun maghanap na kami ng ng kakainan sa MOA. So ayan, let's go. Dito yung IKEA guys. IKEA. O, ano yung bibilhin mo? I'll buy many things that he'll pay. What? Sabi mo. Titingin lang ako kasi first time ko, parang na-excite ako. Parang kapag nagkabahay ako, ganyan yung Ang excited lang ako dito sa mga pagkain nila. Gusto kong makita. So let's go. Halata mo talaga yung taga-probinsya eh. Super nga lang. First time namin pumunta dito, hinahanap namin yung IKEA. Asan yung IKEA? Ayun o. So, yun na guys yung IKEA. Yung nakita mo na yung IKEA o. Hinahanap namin yung entrance. Wala kaming mahanap na kung saan yung entrance. Gusto na namin pumasok. So, yan na guys yung showroom. Titingin-tingin na kami. So guys, ito yung mga showroom. Para makahanap kayo ng idea sa mga future house nyo. So, ito guys. O, ayan. May nakalagay na prices na din yan. So, kutulad ito itong wall shelf. Lahat ng mga item may price, lahat ng mga item. Talaga makakanap kayo ng idea para sa future house nyo dito. May mga pang baby din. Ayan, mga picture frame. Nakalagay naman yung mga prices dito kaya hindi kayo magtataka sa mga prices. And ito yung bathroom. Ayan, para may idea kayo. Ang ganda naman ng entrance nito. Bagay, charot lang. Very artistic siya. Kung ikaw ay painter, pwede ito yung design ng bahay nyo. Painter. So, tulad nito guys, ideal, sala. Lahat nakalagay na yung prices guys. Hindi na kayo problema. Ito, sala din to. Ito kit, oh. Parang pwede ito sa apartment.
Pwedeng i-design to sa apartment. Cute naman, oh. Pwedeng umupo. Hanggang makatulog. Charot. Pag sobrang pagod ka, pwede kang umupo. Kasi ano lang naman to eh. Sample display. Kita nyo to guys. Pati yung mga vase nila may mga price na din. Lahat ng vase may price. Super affordable din. Inaasahan ko na super mahal dito pero affordable pala lahat. Grabe, ang ganda nito. Type ko tong design na to. Pumunta na kayo dito sa IKEA kasi marami rin pagpipilian talaga. And magbibigay pa sila sa inyo ng idea ng design ng future bahay nyo syempre. Very modern. Parang New York vibes. New York vibes tignan. So guys, pwede tayong umupo at humiga. Ganyan na. Yes. Magkano yan? $7.99. Parang naka-chill lang dito guys. Pwede kayong umupo-upo habang nagtitingin ang iyong jowa. Chill lang kayo dito. Pwede kayong mag-relax. Pwede kayong matulog dito. Tumambay lang dito pag wala kayong magawa sa bahay. Char. Pumunta kayo dito. So, yun. Grabe, ang comfy. Sana ganito yung bahay namin soon. Sana yung ganito yung bahay namin soon. Yung sala namin ganito. Ini-imagine ko na maganda ang magiging bahay namin. Ayan. IKEA finds. So, at least may idea ako kung magpapagawa na ako ng bahay pag once na nakaipon na ako. Dito talaga ako maghanap ng idea para sa aking future house. So, yun guys. Let's see pa. Dami pang mga pwedeng i-search dito. Nandito pa lang kami sa 4th floor. May 3rd floor pa. Actually, pa namin naiikot itong 4th floor. So, let's go. Hanap pa tayo. Dito na tayo sa living room. Storage. So, itong mga cabinets. And, yan yung mga cabinet. Yan, guys. Sabi ko sa inyo, madaming choices dito. Choices ng mga cabinets, churak, ganon. Yan guys, para may idea kayo. Ganda nito, oh. Pure black. Bluish pala siya. So, yan. Kung may incoming daughter and son kayo, soon to be father and mother, may idea na kayo dito at saka may mga appliances for babies dito sa IKEA. Mga playroom nila kung gusto nyo mag-build ng sarili nilang playroom. Yan. Mga upuan nila, study room, ganun. So pwede kayong pumunta dito. So andito tayo ngayon sa bathroom furnitures. So yan, pati bathroom, kaya nilang design yan. Bakit? Kasi ayaw nyo walang manirahan. Oh. Guys, nagpapahinga ulit kami sa isang kwartong maganda dito sa IKEA. Oh, kita mo, parang hotel. Ito may bathroom na. Oh. Ito yung bathroom. Talagang kuha nila ang taste ng mga Pinoy, yung mga kumbaga dream room nyo. Andito lahat. So, yan. Pwede pang humiga, ganun. So guys, kung gusto nyo pag gamer ang iyong mga pinsan or mga anak, itong design na to, pwede. So after shop, bago nyo bayaran yung mga binili nyo, may kainan pa dito. Pwede kayong mag-dinner dito. So, iwan nyo yung pushcart nyo dito. And then, yan. Pwede na kayong mag-order dito. Parang food court ng IKEA dito. Sabi nila, or nakikita ko rin sa social media, masarap yung meatballs nila dito. So, yan. I-try natin dito yung mga meatballs nila. Pero ang daming tao, in fairness. So, itatry ko yung kanilang Swedish meatballs. Maranasan na natin yung meatballs. Gusto mo ba ng meatball?
guys, tikman na natin tong kanilang meatballs. Ito yung lagi kong nakikita sa social media na masarap daw yung meatballs nila sa IKEA. So, ita-try natin. Siyempre, inom muna tayo. Naiinom na ako kanina pa. Haba ng lakad natin kanina. Let's try the meatballs. Woo! Siyempre, yung wala mo ng sauce. Sarap. Ito yung mashed potato nila. At syempre guys, syempre Pinoy tayo. Kumuha ako ng rice. So tikman din natin tong peppery pork ribs nila. Sabi ni Jam, lasang kaldereta daw. So tikman natin. Masarap naman. Lasa siyang kasi may natikman na akong dati, German na goulash. Ganito yung lasa niya. Ano yung pinatikin mo sa akin dati? Goulash. Oh, yung lasa. Lahat ang pinapatingin mo sa akin ibang European, lasang kaldereta. Guys, lahat daw lasang kaldereta. May pinatikim kasi ako sa kanya na German food. Proud na proud pa siya, sobrang sarap daw. Na German na food, which is yung goulash. So pinatikim ko sa kanya. Sabi niya lasang kaldereta. So ito na naman, itong European food na din na ribs. Lasang kaldereta na naman yung sabi niya. So ano ba? Hindi mo bagay pumunta sa Europe So and guys, tatry din natin tong dessert nila. Ano to? Buko pandan? Mango sago. Oh, so mali ako. Actually, nahanap Kala ko buko pandan. Hindi mo ba alam ang Mango buko sago, pandan? yung green, di ba? Oo. Akala ko kakaiba lang. Well, wala tayong magagawa. Sinabi ko pa bago ko kunin ito, wala ang buko pandan. Pero parang buko pandan. So, tikman na natin. Buko pandan naman pala talaga. Ah? Mangga. Pero sakto lang. Matamis na mangga. Sarap naman. 7 out of 10. I-rate ko pala yung mga pagkain. Yung ribs, para sa akin, sa lahat ng natikman kong ribs, siya yung 3rd place. What's the first one? Yung first place ko is dun sa Tagaytay. Hindi ko alam kung anong name nun eh. Basta nung pumunta kami sa Tagaytay, merong Italian restaurant dun na parang may ribs. In-order ko yun. And then yun, nasarapan ako sobra. Talagang simot lahat ng sauce yung Pero chocolate ribs yun. Kaya siya distinct. Yung second, yung sa Kanto, sa Baguio. Grabe, masarap din yung ribs nila dun. Tapos third, eto. Kasi yung flavor niya pang European eh. So, yun. Eh, itong meatballs naman, Ayan. So, 8. anong rating mo muna dito? 9. 9. 9 out of 100. 10. Itong meatballs, well, masarap siya. Pero saktuan lang, hindi yung super sarap. Pero kasi crowd's favorite. Crowd's Kaya, favorite kasi dito sa IKEA yun. Kaya gusto kong i-try. So, ang rate ko sa kanya is 8. Kasi nalalasahan ko yung burger steak ng Jollibee talaga. And then yung lastly, yung chicken barbecue nila, skewer ba? Skewer? 6? Hindi anong masarap. Nakang tosino. O yung lasang tosino. Lasang tosino or lasang yung yung ham sa Christmas. Yun yung lasa niya. Which is ayaw ko yung ham na yun. After nito mag-check out, magbabayad na kami yung mga binili namin dun sa IKEA. A few moments later. So what up guys? So just got home galing sa IKEA. Mag-haul na lang tayo since ang swimming pool ay sarado na. Sarado na. Gusto pa man din namin mag-swimming pero sabi nung reception until 10 PM lang daw. Pero ang oras na ngayon ay 10:30. So bukas na lang. Pero sana maaga kami magising para dun sa swimming. So mag-haul tayo sa mga IKEA finds namin. Well, hindi naman ganong karami. Yung mga need lang namin sa bahay. So first one. So guys, ito pala. Brownies. Dun sa IKEA. Pag closing nila before 1 hour, 20% discount na sila para sa mga pastry nila. So sinulit na namin. Picture frame.
Ito yung hinahanap namin kasi magpapadevelop kami ng pictures namin ni Jam and ilalagay namin dito. Ito yung size na required. So bumili kami ng 4 na picture frame which is 40 pesos. So kailangan namin ng bagong tabo dito doon sa apartment. So bumili na lang ako ng ganito which is magkano to? 68, 69 something. Ito, bathroom rag. Super kailangan namin to kasi dun sa bahay walang ganito. As in, paglabas mo ng CR, basang-basa yung paa mo. Grabe, abot hanggang sala. And then, frother daw, pang coffee or matcha, parang mixer. Mixer ba oh? Para siyang mixer. Mahilig si Jam ng coffee. So, binili niya to. And si Jam yung nakadami. So, ito, shelf. Yeah, shelves kasi 3 yung binili niya. So, shelves, hindi shelf. Kaso walang free tornilyo. So, bibili na lang kami sa Shopee. Kasi doon sa IKEA, may tornilyo naman pero per set naman na. Which is 500. Ang kailangan lang namin is yung 6 lang ata. Kasi 3 yung binili namin ganito. So, yun lang ang IKEA finds na for now. Well, babalik pa naman kami. Just wait. Meron yung gusto ni Jam na na mirror. Sabi ko bilhin mo lang. Is yung dresser. And malm ata yung tawag doon. Dresser. Tapos yung pegboard na pink. Kaso 699. 132 yung half nun. So kapag times 2, 264 lang. Pero pink yun. Yun nasa Shopee, white lang. So rare lang ang pink. So pinag-iisipan niya. Pero well, hanggang bukas pa naman kami dito sa Manila. Pwede pa niyang pag-isipin hanggang bukas. That's the end of my vlog for day 1 here in Manila. Dito muna tayo sa Manila kasi grabe yung ulan starting from last week. And this week, grabe, sunod-sunod yung bagyo. Tsaka naghahantay din kami ng sale sa flight. Pero soon, malapit na. Tsaka talagang need namin mag-flight kasi yung Seb Pass. May Seb Pass kasi kami, parang yung pa-promo ni Cebu Pacific na may discount pag magbo-book ka ng flight ng biglaan or next week ganon. Pero ang ang advantage lang 'yon for domestic lang. Bawal ang international. So sana in the future may Sebpak din na for international para makatipid-tipid naman yung mga Pinoy. So 'yun. Abangan nyo na lang yung mga vlogs namin, yung mga travel vlogs namin. And soon, sasabihin ko rin kung ano yung next na travel vlog namin. Pero ngayon, yan, ikot-ikot muna tayo sa Manila. Please like and subscribe kayo naman sa YouTube ko. And syempre, sa TikTok din. Mas-search nyo ako agad, promise. 2 TikTok account ko eh. For motorcycle and for lifestyle and travel. Yung lifestyle and travel, AJ is the name yung pangalan nung sa TikTok username ko. And yung isa, yung moto content ko na sa TikTok is AJ Esperanza naman. So yun lang guys. Please support me on my social media accounts. Pataasin natin ang ating mga subscribers and followers hanggang ma-reach natin yung top. So, thank you for supporting me guys. I'll see you on my next vlog. Bye!